Alright mga ka-SP, no? Eto, approaching na po tayo ng toll gate, no? Smart Connect or Mindanao Avenue exit. Okay, ang tip ko pala sa inyo, no? Huwag kayong bubuntot, no? Sa mga kapwa natin motorista. Ayan, para nababasa yung RFID natin. Teka, ayusin muna natin yung ano. Dali lang. A few moments later. Okay, ano ba makikita natin dito sa expressway? Yan, unang-una yung mga pavement markings na yan. Ano ba ang mga pavement markings uli? Ito yung mga nakasulat sa kalsada. Yan po ang mga tinatawag na pavement markings. So ano ulit itong putol-putol na guhit? Ang tawag po dyan is broken lines. So meaning, pwede magpalit ng linya or pwede mag-overtake. Ito namang gilid na guhit na to, edge line po yan. Okay, ano naman itong masinsin na to? Yan po ang tinatawag na continuity line. Yung maliliit na putol-putol. Magkaiba ang continuity line sa broken lines. Okay, iba ang edge line. So ibig sabihin edge line, hanggang dito lang po tayo pwede magmaneho, hindi po dyan. Okay, except na lang kung emergency, no? Pwede kayong gumilid. Pero yan po yung edge line na yan. Yan po yung magiging gabay natin, no? Kahit sa mga main road or city road. Okay, ganoon din yan dito sa expressway. May mga pavement markings din po yan. Okay, tayo sa expressway. Yan, okay, paano pumasok dyan sa kaliwa? Okay, nakikita nyo to, straight solid lines. Bawal po munang lumipat. Pag nakita nyo yung continuity line, ayan, yung masinsin na yan, buwelo takbo. Okay, sabay lipat. Yan, yan po ang pinaka safe. Hindi yung pagkakanan nyo sabay pasok, no? So mali po yun, no? Dapat bago kayo lumiko, tingin sa side mirror, tsaka gagamit tayo ng signal light. Mapakotse man, bus, truck, or motorcycle, no? Or motorsiklo. So to, broken lines, pwede po magpalit, no? Ito naman, pass lane, dito po yung sa kaliwa, outermost lane, sagad kaliwa. Pwede po tayong ditong lugar na to, ito po ang overtaking lane, no? Pwede po magpalit yan pag nakakita kayo ng broken lines. Okay, so sagad kaliwa, overtaking lane. Ayan, makikita nyo nagkaroon ng biglang straight solid line. So dito pansamantalang wag muna kayo magpapalit ng linya. Ayan, antayin nyo magkaroon ng broken lines. Okay, pwede kayo magpalit ng linya. Okay, so inuulit natin, ano, kung wala kayong overtaken, tayo mga motorista, no, driver, rider, dito po tayo sa lane na to. Hindi kayo pwede dyan kasi yan niya, overtaking lane or fast lane. O kita nyo nangyayari, may mabagal dun sa harap, di ito nagka bagal-bagal na lahat. So nangyayari tuloy, yung mga gustong overtake sa fast lane, kung saan-saan tayo sumusuot ngayon. So dapat open po yan, yung outermost lane na yan. Ayan, kung wala kayong overtaken, pasok kayo dapat dito, no? Okay. So nangyayari, eto ngayong second lane na to, dito tayo ngayon overtake, which is mali, no, mga ka-SP. Okay, bakit ba mga ka-SP? Bakit SP ang tawag ko, no? So ako nga pala po ay isang instructor, accredited instructor ng LTO, no? So tinuturo po namin na sa theoretical driving course. Okay, yung mga SP na yan, yan yung mga gustong kumuha ng student permit. So SP. So sila po yung mga kinakausap ko dyan. Pero sa totoo lang, ano, marami rin naman talaga, aminin na natin. Pero wala naman perfecto, no? Aminin na natin na kahit maraming mga matatanda ng driver, matatagal nang may mga lisensya, no, pagdating dito sa expressway, marami pa rin pong hindi marunong umintindi or gumamit ng rules ng expressway. Okay, lagi natin pinapaalala etong
outermost lane, dapat pang overtaking lane lang po yan. Dito dapat tayo nagsisiksikan sa bandang kanan ng expressway. So lipat. Okay, may nakita kayo dyan, no? Traffic hazard ahead, 100 meters, no? So ibig sabihin, maaaring may ginagawa ang kalsada dito sa expressway. Pero sa nakikita ko, no, nilagyan nila to ng zipper lane, no? Ano yan, zipper lane na yan? Pinapayagan nila mag counterflow yung papasalubong, ano? Siguro mabigat ang traffic, mga ka-SP. Ayan, no? So binigay muna nila yung isang lane patungong northbound. So pinapaalala natin, ano, ingat-ingat lang lagi sa pagmamaneho. Maging alisto tayo. Hindi pa pwede kayo nagdadrive pa cellphone, masyadong nagte-text or nagpe-Facebook habang nagdadrive, no? So hindi po pwede yun. Actually, meron po tayong batas na anti-distracted law, no? Batas po yan. Pero intindihin nyo lang po muna itong ginagawa ko, no? Itong pagbablog, dahil medyo kailangan din po natin to ma-share sa mga estudyante natin or yung mga gusto, nangangarap na maging driver, no? Kailangan ngayon pa lang, lalo na sa mga bata pa dyan na gusto nang magkaroon ng lisensya, ngayon pa lang alam nyo na tong expressway rules, para hindi kayo hirap pagka nagdadrive na kayo or nagmamaneho na kayo. Alam nyo nang gumamit. So yan, paalala, etong pinupwestuhan po natin is overtaking lane po ito, no? Yan, so siguro kanina medyo masikip lang o volume ang sasakyan, kaya halos hindi nakakasunod yung iba at nagsisiksikan. So ito po ang tama, no? Kita nyo tong Fortuner na nilagpasan natin. Shoutout sa iyo, sir, napakagaling mong driver, no? Pag wala ka nang overtaken tulad nung gagawin natin neto, pasok na po kayo dito sa lane na to. Okay, so ngayon medyo naiinip ka, mabagal pa rin to, pwede po tayong bumalik. Ayan, balik po tayo. Bibigyan po natin ng chance or ng pagkakataon yung mga mabibilis sa atin, mas mabibilis pa. Huwag nyong isipin na kayo yung pinakamabilis na driver dito sa Pilipinas, no? Kaya gusto nyo lagi kayo nandyan sa fast lane. Ang problema, ang bagal-bagal nyo na, nandyan pa kayo sa fast lane. So mali po yun, isang napakalaking mali po yun. Okay, so papasok po tayo ngayon dito sa Petron, ano, yan, ano. Dapat medyo malayo pa lang, ano, nagme-minor na tayo. Hindi yung kung kailan andyan na yung Petron saka kayo kakanan, so makakadisgrasya kayo. So nakita nyo tong continuity line versus broken lines, masinsen. So ayan po kasi yung exitan, ano, yung continuity line na yan. Yan nyo po makikita yan pag umi-exit po kayo. Ito naman transition line na yan, yan po ay hindi rin po pwedeng sagasaan po yan. Yan po yung naghahati sa atin na tayo ay dapat nasa kanan na kung papasok tayo sa gasoline station. Okay, so papasok po tayo dito sa gasoline station, no? Pinakita ko lang sa inyo kung paano pumasok ng gasoline station. Dapat malayo pa lang, ano, medyo sumasagad kanan na kayo. Sabi mo na mga 500 meters or actually 1 kilometer, dapat nakasagad kanan na kayo kung nakita nyo may nakalagay na gasoline station. A few moments later. Okay, ito, no, transition line. Okay, transition line and continuity line. So bago ka tayo pumasok dyan, dapat buwelo na ang takbo natin, mga ka-SP, no? Yan. Hindi yung pagkagaling nyo ng gasoline station, banat agad ng kaliwa. Hindi po ganun ang paglabas sa gasoline station, mga ka-SP, no? Iba ang city road, no, sa expressway. So yan, medyo rumaragasan, no? Tingin lang lagi sa side mirror, no? Mga ka-SP, mga kukuha ng student permit, ano,
hindi po kayo basta-basta makakakuha ng student permit. Kayo po ay dadaan muna sa aming driving school, sa Majesty Driving School, no? So mag-aaral po kayo ng 15 hours dyan sa amin. So 3 days po yan, 5 hours per day. Okay? So yan, itinuturo namin yung mga batas trapiko, mga traffic sign, traffic rules, at kasama po itong expressway rules. Okay, pati po yung mga penalty, magkano babayaran nyo pagka kayo nagkaroon ng traffic violation. Tinuturo rin po namin yan, mga ka-ST. So anong ibig sabihin niyang 600 meters at magkakaroon yung 4 na lane magiging 3, no? So maging alisto tayo, mga ka-SP, no? Okay, ano rin ang ibig sabihin ng dalawang kotse na ganyan? No overtaking. Okay, and workmen ahead. Okay, may gumagawa po dyan. So kanina sabi, yung 4 na linya magiging 3, kaya medyo magre-reduce po tayo ng speed, mga ka-SP. So 4 na linya, yan, nilagyan na ng konto, no? So magiging 3 na lang daw, sabi kanina daw. So ito na po yun, 4 lanes naging 3 lanes, mga ka-SP. So yun pala, nilagyan na naman ng zipper lane. Ako kasi, sabi ko nga, 28 years na po ako professional driver, no? So ang career ko dati po akong FX driver from 1996 to 2005, no? At alam niyo na may mga FX na yan, tsaka may van din ako, no? Lagi rin kami na-arkila, so madalas din kami mag-out of town ng araw, no? So awa ng Diyos, lagi naman tayong sumusunod sa mga expressway rules. Okay? So yun lang naman, no? Sunod lang tayo kung ano yung sinasabi sa Republic Act 4136, no? Yan po kasi yung nagsisilbing guide sa atin, yung batas na yan, no? Tandaan nyo, pag nagkaroon ng aksidente at lalo ngayon usong-uso ang CCTV, titignan po yan kung sino ang mali, kung sino ang wala sa linya. Okay? Kung sino wala sa linya, nagkaroon ng aksidente, siyempre siya ang may pananagutan. Okay? So ito sa pagmumotor, ano, baka mamaya yung mga netizen natin lumilipat tayo ng linya, sabihin nila bakit hindi ka lumilikot. Pagka nagmumotor ka po, hindi pa pwedeng yung leg mo ang gagalaw, lalo na dito sa expressway. Sa sobrang lakas ng hangin dito, baka mahirapan kang ibalik yung ulo mo pa diretso, no? Kasi pinandiretso. So ang gagalaw lang po sa atin dito, gagana lang sa side mirror. Ang pagtingin sa side mirror is mata lang. Ayan, no, tulad neto, nakikita ko yung nasa likod ko, mata lang, pero diretso ang mukha ko. So dati ang motor ko lang talaga nung una is Honda Wave. Simula ako magmotor noong 2005. Nagsimula ako magtayo ng car wash, no? At tumigil ako sa pag-FX. So sumunod na motor ko 2010, bumili naman ako ng SkyDrive. Then 2016, nakabili ako ng T-Max, no? Then ngayong 2021, nakabili tayo ng F900R. Grabe, sarap. A few moments later. So yan, okay, kanan na tayo, no? Eto, nagtataka ako bakit letter E ito. Letter E yung continuity line, no? So yan, transition line. Hindi po pwede pag nandyan na kayo, sabay kakanan kayo dito. Hindi po pwede, maka-aksidente kayo. Diretso nyo na yan. Pagka nandyan kayo, nalagpasan nyo na yung transition line. Aksidente po yan. Paalala po sa pag naglalakad po kayo, titingin-tingin din ho kayo, Pero syempre tao yan, lagi natin pagbibigyan. Priority po natin yan. A few moments later. Lord, thank you, nakarating ng safe at bless niyo pa rin kami makauwi, Lord Jesus. Yun mga ka-SP, no? Labas na naman tayo ng gasoline station, no? So napakalaking transition line neto, no? So kung lalabas ka na rin sa papasok sa expressway, hindi ka po pwedeng dyan dadaan.
dito ka pa rin, ha? Diretsuhin nyo muna yan, ha? Okay, aksidente po yan pagka kayo biglang kumaliwa dyan. So ayan, dito tayo. Exit na tayo ng Mexico, Pampanga. So again, continuity line, dito tayo papasok, no? At yung transition line na yan, dito pa lang, may straight solid line, hindi na kayo pwedeng kumana na, diretsuhin nyo na yan kung biglang nakita nyo sa Mexico pala kayo papasok or exit, no? Nawala yung kasama ko, A few moments later. Ayun. Ayan. So yan, again, pagka mag-RFID kayo, kung meron kayong wag na wag po kayong bubuntot, ano. Ayan. So, okay. So balik na tayo. So yun, tinuruan ko lang kayo mga ka-SP kung paano gumamit ng expressway or kung paano mag-ride at mag-drive sa expressway, no. Again, meron dalawang straight solid line dito. Ibig sabihin bawal ang overtake at bawal din mag-cross or bawal mag-U-turn, no? Delikado yan yung ganyang double straight solid line ang nasa gitna na yan. Wag na wag kayong mag-overtake, wag mag-U-turn or bawal ang crossing, no? Antayin nyo, halimbawa nagbago isip nyo, naligaw kayo, bubuelta kayo, wag. Delikado po yan at no overtaking sign, no? Bawal din mag-overtake. So exit ka na naman, nakita natin may transition line, bawal dyan kumaliwa, dito tayo kakaliwa. Ayan, continuity line, nakita nyo, continuity line, dito tayo papasok. Muli, ang continuity line, yung dulo po nyan merong obstruction, no? So kaya mapipilitan kayong kumaliwa bandang dulo or bago magdulo. Again, no, napaalala po natin, etong lane na to is for overtaking lane, no? Kung wala po tayong overtaken, dito po tayo sa kanan, no? Kaya nangyayari, no? So gusto natin yung overtake, tayo ngayon ang mapipilitang overtake sa kanan. Napakaganda sana ng expressway, ano? Lalo na kung malinis yung overtaking lane na yan. Okay? Okay, no? Gaya nito, no? So yan. Okay, medyo napakiramdaman niya, no? Siguro nalibang lang siya kanina. So shoutout sa'yo, sir. Marunong kang gumamit ng expressway. So ganoon din tayo, pagka nakapag-overtake na tayo, balik tayo rito sa second lane para may pagkakataon namang overtake yung ibang mas mabilis sa atin. Okay, so overtake tayo dito, no? Medyo mabagal na siya yung truck. Okay, pag-overtake yan, balik. So mga ka-SP, no, lagi nyo tatandaan itong tinuturo natin, no? Ito yung mapapakinabangan nyo. At ganoon din sa mga parents dyan, sa mga nanay, tatay, no, mami at daddy na nanonood sa vlog natin ngayon. Ipanood nyo po ito sa mga anak nyo, no? At siguradong
pwede nyo silang pakawalan na. Once na na-review nila tong vlog natin na to, pakawalan nyo na sila dito sa expressway. At least alam na nila kung ano yung delikado, ano yung tamang pagmumotor or pagdadrive dito sa expressway. O broken lines, pwede magpalit, no? Pwede magpalit ng linya. At tayo namang nandito sa fast lane, bawal tayong sumagad dyan sa di sa transition line. At puro pakaliwa po yan. Okay, straight solid lines. Dahil medyo pakurbada na, may tulay pa tayong tatahakin dito, kaya yan nilagyan ng straight solid lines. Okay, pansin nyo, di ba? Halos lahat ng may tulay dito sa expressway nilagyan ng straight solid lines, meaning bawal magpalit ng linya. Ito, broken lines, pwede magpalit, pero lagi nyo tatandaan, paalala, tingin muna sa side mirror, no? So yan, pwede magpalit. Ginawa ko lang para malaman nyo or makita nyo. Yan. So straight solid lines na naman dahil medyo kumurba yung kalsada natin. Okay, kumurba na, may tulay pa. So sabihin, kumikipot ang kalsada. May pagkakaiba po yung kalsada na may tulay, no? Pag may tulay kasi, wala pong shoulder lane yan. O kumpara nyo dito, wala nang tulay pero may extra lane pa or shoulder lane. So ayan, pwede na tayo lumipat uli kasi broken lines na naman. Okay, reduce speed, bawas daw. Okay, sundin din natin yan, ano? Okay, ano tong blue na to? Yung sign na yan, yan ay nag-uubliga na kakanan tayo. Yung dadaan na, tatahakin nating daan is pakanan. Okay, nakita nyo, medyo pakurbada na naman. Again, tulay, straight solid lines, bawal magpalit ng linya. Okay, so pagdating dito, broken lines, bigyan na naman natin ng pagkakataon yung mas mabilis sa atin. Yan, bigyan natin sila ng pagkakataon makapag-overtake, no? Ayun, pag overtakean nyo to, itong van na to, no? At naiinip kayo, okay, balik na lang tayo, pwede naman tayong bumalik. Kasi gaya nga ng sinabi ko, huwag nyong isipin na kayo ang pinakamatuling magpatakbo dito sa North Luzon Expressway or kahit sa expressway, no? So yan, nabuot tayong mag-overtake, balik uli. So napakadali lang naman, mga ka-SP, magmaneho ng kotse, ng motor, no? Bakit hindi kailangan na sa kalsada para tayo nagpapasikat mag-drive? So yung pasikat na yan merong kaakibat na kasunod na disgrasya yan, no? So tayo, hindi naman natin sinasabi na hindi na tayo mababangga o ano, pero syempre may aksidente talaga na hindi may iwasan, no? Pero hanggat maaari, mag-iingat na tayo or umiwas na tayo, di ba? Kasi kung magkakaskasero ka dito sa expressway, parang hinahanap mo na yun, disgrasya. Ang masaklap pa na ito, makakadamay ka pa ng mga matitinong driver and riders. Okay, so meron tayong kasabay na ambulansya, no? Isa pa pala, no, sa ating batas trapiko, no, exempted po ang mga ambulansya, fire truck, police mobile, oh, ang mga armed forces, no, yung may mga hinahabol na kriminal, mga magdadala sa ospital ng mga emergency, exempted po yan sa mga speed limit, no, kahit counter blow, pwede po yan mga yan. Kaya pag nakita po natin yan, bigyan po natin sila ng priority or padaanin po natin sila. Wag na wag nyong haharangan, mga ka-SP. So ito nga, kaya nga tayo gumawa ng vlog para ma-educate yung ibang mga driver natin or mga kapwa driver and rider natin, no? So tayo overtake ulit. So patapos natin siyang overtaken, balik. Okay, so yan, ano, sarap talaga magmotor. Basta lagi lang tayo mag-iingat, mga ka-SP, pagka kayo'y tumungtong na rito sa expressway.
Tsaka pwede rin kayo mag-enroll sa amin kung gusto nyo matutunan magmotor dito sa Expressway. Ayan, dalawa po ang aming big bike. Meron kaming scooter type na T-Max 500cc at itong F900R, no? Pero kasi itong F900R service ko po ito. So ito, no, umilaw na yung ano ko sa panel gauge natin, no, tank reserve level. Wala na ako ng gasolina, no? So 2 bar na lang, 3 bar na lang, pinagkakarga na tayo. Ayan, nakita nyo, ride to the next filling station, no? Tank reserve level reach. Okay, so gumagana na lang yung reserve natin, So yan, pagka nagdadrive din kayo Papa Expressway, City Road, dapat tumitingin din kayo sa panel gauge natin, no? Importante po yan. A few moments later. 95 octane full tank. So ito nga pala, no, mga ka-SP, no, yung motor natin na BMW F900R, no. So napakagandang gamitin, no. 900cc nga pala siya, no. At grabe, napakasarap gamitin. Talagang hataw. A few moments later. Okay. So lalabas na naman tayo ng gasoline station, no. At muli, pagka galing ka ng gasoline station, hindi pa pwedeng dito pa lang tatawid ka na, no. Hindi pa pwede yan. Dapat dito tayo, no. Straight solid line, bawal. Ito makikita nyo, continuity line. Yan, so pwede, dapat lagi nyo titignan ng continuity line. Sa dulo may obstruction, yan tulad nya, no. Hindi na kayo pwede makadaan, makakalipat na dapat kayo. Ito minsan yung tinatawag sa mga hindi ganun karesponsableng rider or driver, no. So ang mentality nila is kahit butas ng karayom papasukin ko. Ayan, ganyan, no. Ito, gawa tayo ng ganyan, no. Ayan. So parang delikado, no. Ito, yan, yan ang medyo iiwasan natin, mga ka-SP, lalo na kayo, mga baguhan kayo magmaneho, no. So wag yung mga ganung biglang pasok, no. Kaya naman natin yan, kaso tayo syempre, gaya nga sinabi ko, 28 years na po akong professional driver. Maaaring yung mga matatanda pa sa akin dyan 50 years na, 40 years na professional driver. So kayo mga baguhan, no, mga kakukuha nyo pa lang ng lisensya, wag nyong gagayahin yung mga napapanood nyo sa YouTube, no, na grabe, kung makabutas talaga ng akala mo kahit butas ng karayom papasukin nila, no. So wag nyo na pong gayahin yun. Siguro mga nag-practice sila, pero sabi ko nga, hindi pa rin po dapat yung ganung pagmamaneho. Okay, so pinakita ko lang yung mga ganung bagay para sa sarili may pakita na natin dito sa ating vlog. So muli, ginawa natin tong vlog na to para ma-inspired kayo or kapulutan nyo ng aral, mga ka-SP. So pag may ganito mga ginagawa, slow down po tayo, iwasan mag-overtake. O yan, kuda sa'yo kuya, no, talagang pumwesto siya kung saan dapat, no. Pagka mabagal ang takbo, eto, itong pwesto natin na to is overtaking lane to, no. So wala na tayong overtaken, Lilo. So tayo po ay pabalik na ng Novaliches, no, kung saan yung makikita ang main Majesty Driving School, ano. Yan po ang main office namin na nasa Novaliches. So pabalik na po tayo, overtake ulit tayo, no. So tapos overtake, balik, wala na tayong overtaken. So ganun po ulit, no. Yan lang mga ka-SP ang laro sa pagmamaneho, no. Hindi yung laro na pinapakita natin kala mo atin ang daan or ang expressway. Wala po, hindi po tayo nagmamayari niyan. So lahat po tayo pwedeng gumamit dito, basta magbayad lang kayo ng toll gate, no. Yan. So nagkaroon na ng straight solid lines, bawal na magpalit, no. Panindigan na natin to. Rumble strip, no. Ibig sabihin nung dinaanan natin rumble strip na yan,
mag-slow down po tayo or magbawas na ng takbo, no? Saan makikita yung mga rumble strip na yan? Yan, pag malapit na po sa toll gate, no? May mga humming sounds yan, no? Na para kayong na-hums na maliliit lang. So, sabihin, magbawas ng takbo. Lalo na sa mga city roads, nilalagyan din po yan pag mataong lugar. Yung mga rumble strips na yan. So, muli, malayo pa lang, nilagyan na to ng straight solid line. So, meaning, bawal na magpalit ng linya. Okay? Para iwas aksidente tayo, mga ka-SP. Okay? Sundin na lang po natin kung ano po yung mga nakasulat dito sa expressway or kahit sa mga city roads. Muli, ang tawag po dyan is pavement markings. Okay. So, syempre, sabi natin kanina, bawal magpalit ng linya. Pero kung ganyan na mga nagka-problema dito sa pinipilahan natin, eh, ayan, okay, nag-good na, lumipat pa sila. So tayo ngayon ang nakinabang. Pumigsi yung pila natin dahil lumipat yung iba. Okay. So sa pagmamaneho talaga kailangan ng patience, no? Magbabaon kayo, magbabaon tayo ng napakaraming pasensya, no? Kita mo, no, hindi naman kanina nagtagal, eh, lumipat pa yung iba ng lane. O, ito, muli, transition line, straight solid line. Hindi kayo pwedeng tumawid dyan. Dito, tapusin nyo yung straight solid line. Ayan, yan ang pinaka-safe. Alam nyo, mga ka-SP, pinag-aralan naman po nila yan. Kaya, wag naman na tayo mas marunong pa, no? Ayahan nyo na, sila may obligasyon sa atin, eh, no? Ang gobyerno, tayo naman, obligasyon din nating sumunod sa gobyerno. Okay, malinaw ba yun, mga ka-SP? So again, transition line, hindi po kayo pwedeng kumaliwa dyan, ano? So bayaan lang po muna natin yung transition line na yan. Then may straight solid line, bawal pa rin maglipat ng lane. O yan, pwede na tayo ngayon dito. Okay, tingin sa side mirror. Okay, maliwanag, mga ka-SP, So respeto lang sa mga kapwa motorista. Disiplina, road sharing, courtesy, mga ka-SP. Okay. Gaya nga ng sinasabi ko, mga ka-SP, mga netizen dyan, mga nanonood, wala pong husgahan, no? Para magandang laban ng ating vlog. Okay, mag-enjoy lang tayo, manood tayo, matuto. Kung meron tayong pangit na ginagawa, wag nyo pong pulutin. Okay, ang pulutin nyo rito kung meron kayong aral na makukuha. Yan, i-share nyo yan sa mga anak nyo. At i-share nyo rin tong video na to para marami rin matuto, no? Kahit papano. Okay, galing din ni Sir pick-up, Isuzu pick-up. So walang overtake, nasa kanan siya. Okay, paano kaya ito? Mukhang pila-pila na naman. O sige, di bale, may mga in-overtake naman sila. Maki-join din rin tayo. Anyway, wala naman akong kilala sa lugar namin na mga nagmomotor na mayayabang. Ang dami ko nakasamang rider na mga 400cc pataas, no? Wala naman akong nakasama na yung mga mahihilig pumasok sa amin sa alanganin dyan sa lugar namin sa Novaliches. So shout out sa mga taga Novaliches, no? Sana i-follow nyo itong page natin na to or itong YouTube channel na Richard Lugtu Motovlog, no? So paalala ko sa inyo, no, sa ating mga motorista, no, wag na wag nyong kalimutan ang comprehensive insurance ng inyong mga sasakyan, ha. Kahit itong motor ko na to, pina-comprehensive ko agad to, no. Ngayon, saan ba kayo kukuha ng comprehensive insurance? Pinaalam ko po sa inyo, ako po ay licensed agent ng non-life, no. So ahente po ako ng mga car insurance at ito pong motorcycle insurance, no. Ako po ay agent, no. So susunod gagawa tayo ng vlog niyan na kung paano mag-claim sa insurance, no, once na nabangga ka o magke-claim ka. Kaya nga kung tayo lang sumusunod sa mga pavement markings na yan, no, hindi tayo mababangga, hindi tayo maka-aksidente. Kung lagi lang tayo sumusunod sa mga proper distance, yan, keep distance, lagi sinasabi yan, no, mga ka-SP.
Yan ang wag na wag nyong kakalimutan. So yun, bakit niya nabangga yung nasa harap niya kung nasa tamang distansya siya? Sa expressway, tandaan nyo ha, dapat mga 2 poste ang distansya nyo, no? Expressway ito. So para may chance kayo makaiwas kung sakaling nagkaroon ng sudden stop sa harap nyo. Hindi ito tulad ng nasa city road, no, or barangay road na isang kotse lang ang pagitan. Dito po sa expressway, lalayo-layuan nyo ang pagitan. Ayan, tama yung pagitan nito, tsaka yung kotse puti, yung Honda City, tsaka itong L300 van, no? Tsaka ito, itong ano natin, kung ganitong takbo, mga 70, dapat, ayan, mga isang poste pagitan. Okay? Yan, huwag kayong tutok ng tutok dahil pagka nagkaroon ng karambola dyan sa harap, damay kayo dyan. Baka hindi nyo malaman yung gagawin nyo pag biglang namreno or nagkabunggaan dyan sa harapan nyo, no? Okay? Basta tandaan lang natin, ano, ang proper ng overtaking nasa kaliwa. Okay, yung sagad kaliwa. Kahit nasa city road pa man yan, no, or dito sa expressway, sagad kaliwa talaga ang tama at pinaka-safe na overtaking, no? So minsan kaya tayo nakakapag-overtake dito sa kanan, minsan wala na nga tayong choice kasi yung mabagal na sasakyan kinain na yung daan na pamabilisan. So dito na tayo, no, kanan na tayo, exit na po tayo dito sa Smart Connect or Mindanao Avenue exit, no. So kayong mga baguhan, no, pagka exit na kayo, malayo pa lang, pumwesto na kayo sa kanan. Okay? Then syempre, huwag nyo kakalimutan mag-signal, no? Okay? So nakita nyo to, continuity line. So dito na, dapat dito pa lang, bago mag straight solid line, nakapasok na kayo, ha? Ayan, straight solid line, dapat pasok na. Hindi yung nandiyan kayo sa straight solid line or transition line, saka kayo papasok para kayo naghanap ng aksidente nyan, mga ka-SP. Okay, sana natututo kayo, ha, sa aking munting vlog na ito, no? At huwag nyo kakalimutang i-share para mapanood ng mga kaibigan nyo, kamag-anak, no? Transition line, again, huwag nyo sasagasaan yan. Pinaka-guide po natin yan in case na magkaroon kayo ng aksidente dyan at kayo naman ay nasa tama at yung mali ang mananagot dyan pagka wala sa linya, no? Hanggat maaari, huwag nyo aalisin kung kayo yung nasa tama. Antayin nyo may dumating na investigador, traffic investigator, no? Saka nyo alisin, paggawa nyo muna ng sketch. Ito ang napakalaking transition line. So hindi kayo pwedeng lumipat agad-agad dyan, no? Hayaan nyo munang tapusin tong transition line, then saka tayo lumipat pag nakakita kayo ng continuity line. Itong continuity line na to, yan. Alright, mga ka-SP, so hanggang dito na lang, ano. Sana natuto po kayo, no, sa aking munting vlog na ito, no. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe para ganahan tayong gumawa ng vlog, mga ka-SP, no. Tsaka syempre, huwag nyo kakalimutan, pag-enroll kayo sa Majesty lang ang malakas. Majesty Driving School, yes. So yun, sige, ingat kayo, ha. Bye bye mga ka-SP.